Uno, Grabe, ang daming tao sa Bonifacio. i-abolish yan. Ang kakapal ng mukha Hakbang ng mga maiso. puta na yan, Grabe. hindi yan kaya nilang gawin. Punong-puno ang maiso. Lalo na rally sa sekretary ng Bonifacio. Guisma. Pero huwag siya mag-alala, magpapangabot din kami niyan sa tulong ninyo. Dahil ako, hindi ako politiko. Duterte! Isa akong lead. Sigaw ng mga tao. Kaya guys, hindi ako Duterte. pumupunta sa probinsya na dipa-dipa lang sa sasakyan. Naikot ko na ang 80% ng buong Pilipinas. Bumababa ako sa sasakyan, naglalakad ako, nakikagaya nyo rin ako. I am 18 years na presidente ng Union ng Aglo sa Piltrangco. Hanggang ngayon, wala pang pumalit sa akin. Minsan nga din ako sumasali sa eleksyon na nanalo pa rin. Kung gusto natin mabago ito, dalhin niyo ako sa Senado. Dalhin niyo ako sa Senado. Sisiguraduhin natin na isarado ang DO 174. Ang Republic Act 67-7, tanggalin natin yan. May pabuya pa yan. Dahil ang employer ngayon, maluwag sila. Dahil walang parusang kulong. Nakita ko na yan. Bilang leader ng manggagawa, at membro na rin ako ngayon ng isang negosyante na mayroon akong negosyo na, nakita ko kung gaano kababoy ang ginawa sa ating mga manggagawa. Galing ako ng Cebu ngayon. Kalalandig ko lang dito kaninang umaga. Wala pa akong tulog. Hinahabol ko kayo. Dahil mahal ko yung Aglo. Kasi itong nakalagay dito ang Aglo FLM. Mayor pa lang si Duterte. Kami na yan. Kami na nag-assist dito sa stage. Itong nasa harapan ninyo na binastos to sa Bohol. Tanggap ko kayo mga taga-Bohol, mga ihudi puta kayo. Binastos niyo ako sa harapan ni BP Sara, inagawan pa niya ako ng upuan. Okay lang. Dahil leader ako, kasama kayo sa inirepresento. Sa lahat ng lugar na pinuntahan ko, sa lahat ng mga gobernador, mayor, na sumuporta sa kandidatura ni Mr. Olivar, maraming salamat. Hindi ko na sila isa-isahin kasi sabi nila, wag mo na akong banggitin. Basta ang suporta namin, lalo na sa BARM na sa'yo. Dahil ito nasarapan ninyo ngayon, ito yung mag-umpisa na durugin ang korupsyon sa ating gobyerno ngayon. Ako ang kauna-unahang nagsasalita. Sana maintindihan ng mga senador na ang daming nagugutom dito dahil kasama na ako niya mula sa pagkabata. Gutom na ako sa pagmamahal ng gobyernong ito. Grabe naman kayo. Huwag kayo mawa sa amin. Binaboy na tayo ng todo. Nag-offer ako noon ng kalating sweldo ibibigay sa mga magsasaka. Na kayo. Umikot ako sa buong Grabe, Pilipinas. Hindi ginawa pala sa pwede amin. yun. Dahil lubog na sa utang ang mga magsasaka. Wala nang nagsasaka ngayon. Dahil sa mahal ng abono. Sasabayan pa ngayon sa 20 pesos. Grabe ang mga daw ang tao bigas. sa Bonifacio. Galing ako sa Cebu. Punong-puno po. Siguro, ang nakita ng gobyerno, ang single parents lang at saka senior citizen at saka PWD. Yun lang siguro ang kakain ng kanin. Tayo hindi. Mga buwisit kayo. Inaabangan nila ako, mayroon akong nabasa na kakasuhan daw ako. Sige, kasuhan niyo ako. Nakahanda naman ako, labas-pasok na ako sa kulungan. Sa pagtatanggol nitong manggagawa. By 2017, pinakulong ako sa ihuding putang management dahil tinanggal ko ang agency. Pero talo sila, dito pa rin ako ngayon. Gusto niyo ba matanggal yung mga agency? Siya ang sulong sa mga gawa para Sa Mayo, 12. Duterte! Kaya lahat na dito, member ng Aglo o hindi, pati taga-media, pati nandoon sa puno ng kahoy. Papayag ba kayo? Sa Mayo 12, utangin ko ang isang araw ninyo. Bubuto lang kayo. Ayaw ninyo pautang sa akin. Pasensya kayo kasi uutangin ko yan. Wala akong pambayad sa inyo. Dahil itong lingkod na sa harapan ninyo, kaparehas inyo, wala akong pira.
Uutangin ko yan sa inyo. Yung hindi papayag, hindi ko kayo pipilitin, hindi wala ko pambayad sa inyo. Pero, kung ako pautangin ninyo, hindi kayo magsisisi. Balikan ko ang statement ni Sara sa Bohol, sabi niya, tingnan niyo ang kandidato kung mayroon bang maitutulong sa inyo. Ito, hindi ito pangako, kailangan gagawin. Kadalasan natin na pobre ang gusto utang 5-6. Ngayon, hindi kayo dapat magtataka na ang politiko hindi Ano kayo yun? Putok binabalikan or kidlat? kasi bayad kayo. Bininta nyo boto nyo. Ako, wala akong pambili sa boto ninyo. Kaya utangin ko ang boto ninyo. Isang araw sa pagboto ninyo, iboto man nyo ako sa hindi. Kung papalanin ang sweldo ng 6 na taon ng senador, ang makikinabang yung mga magsasaka natin kasi lubog na sila sa utang. Ibili natin yun ng libre Sabi at naman saka yun. Kidlat ba yun or barrel? abono para pakinabangan nila. Yun ang solusyon doon sa pagbaba ng bilihin. Hindi yung magdadaldal tayo bukas na 20 Mainit pesos naman. ang kilo Kaya ang yun. bigas. Kalukuhan yan. Kailan natin ipapalugi ang gobyerno? Parang bahay lang yan. Dahil may isang nag-abroad, ayaw na magtrabaho. Antay na lang doon sa Grabe ayuda na ng anak. yun. Ganon tayo. Kung tayo papalarin, dato bilang independent, kasama ko kayo at ang hakbang ng May Marisol. salita si At Vic habang Rodriguez. papalapit ang pagbubukas ng Number kampanya, 56 sa senatorial tayo po candidate ay ng naging PDP Laban. guest candidate, adopted Suportahan po candidate natin. ng PDP. At ngayon po, ang pakikiusap ko sa inyo, sana ay suportahan po ninyo ang Duterte. Duterte. Insert natin si Amy Sa Marcos. May 12, vote straight Duterte! Duterte. Insert natin si Senator Amy Marcos. Duterte! Meron pa naman hong 2 bakante. Oh, Nasa insert kamay natin si Amy isip Marcos. kung sinong Siya lang. idadagdag ninyo. Nandyan naman si Senador Gary Olivar. Tulungan din natin. Galing sa uri ng manggagawa. Basta't wag po ninyong kalilimutan ang Duterte. At nandito po yan sa aking suot-suot na t-shirt. Patuloy po tayong binubudol ng administrasyong kasalukuyan. Naghahandog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Ang tanong po natin, magtatatlong taon na kayo sa pwesto, bakit ngayon lang? Bakit ngayong panahon ng halalan? Bakit sa Cebu lang? Sa Cebu lang ba may naghihirap na mga Pilipino? Paano yung mga Pilipinong hindi kayang bumili ng makakaing bigas dito sa Metro Manila at sa buong Luzon? Paano yung mga naghihirap na Pilipino sa Southern Tagalog? Paano yung mga may hirap nating kababayan sa Mindanao? Wala ba silang karapatang magkaroon ng access diyan sa murang bigas na matagal nang ipinangako ng kasalukuyang administrasyon? Atin silang singilin. Ito yung mga usaping panlipunan na dapat maggabay sa inyo sa pagpili natin ng ating mga Oo nga, bagong bakit leader doon lang sa, ngayong sa May 12, Visayas yung may murang bigas na 20 per 2025. kilo? At bakit ngayon At lang huwag din po? ninyong kalilimutan, Na patuloy mag-eleksyon nating na. ipaglaban ang ating kasarinlan, ang ating soberanya. Huwag ninyong kalilimutan, noong March 11, ang kapwa natin Pilipino ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at ginawang mistulang alay sa mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Sariwain natin yan nang sa ganon, pagdating ho ng May 11, day before the election,
sariwain ninyo yung kaganapan ng March 11. Sa May 11, hindi po malayo mula ngayon, ay magdadalawang buwan na. Mula nung pinagkait nila sa kapwa natin Pilipino, minsan naging mabuting Pangulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung paano linapastangan ang kanyang karapatan bilang Pilipino. Huwag nating pahintulutan ang patuloy na mga panghihimasok ng mga interes ng banyaga o dayuhan sa pamamalakad sa ating bansa. Nanganganib ang ating demokrasya. Ngayon, araw ninyong manggagawa, kinakailangan ipaalala ko sa inyo. Sabay-sabay! Duterte! Duterte. Lakasan nyo pa! At ngayon, habang inintay po natin ang iba nating susunod na magsasalita, Duterte. Sampu po sila mga kaibigan. Lapakan po natin muli, number 53. Katim din po natin yan sa Duterte, Pastor Apollo Kibuloy. At nandito na po yung mga kasama na